Isang matinding pagtatapos ang naganap dito sa Superbet Classic Romania. Wesley So napalaban sa pambato ng Uzbekistan, Abdusatorov, at mayroon pong nangyaring tiebreakan sa championship. Yan ang ating aalamin. Samahan niyo po ako. Unahin natin sa laban nila Abdusatorov and Wesley So. At bago yan mga kamatsas, atin munang sagutan ang iniwan nating puzzle kahapon, hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Naka-check ang white, saan ilalagay ang king sa safe square na wala nang check. Next ang black, syempre sa h4, wala nang check. At tumira na lang ng queen f3, nagkaroon naman ng unstoppable way para mamatchas ang black. Okay, congratulations po sa mga nakasagot ng napakagandang solution. At ang iiwan naman nating puzzle for today, ito po, black to play. Hanapin nyo uli ang pinakamagandang gagawin dito ng black. Okay? Click nyo lang ang link na nasa description below para dun po kayo magsagot, para mamove nyo yung pyesa. Okay, maraming salamat. Ang ginawa ni Abdu, nag C4, English opening. Nag C5 si Wesley, symmetrical English variation po ang ginamit. G3, G6, gaya-gaya lang, develop, labas din ng knight. Knight F3, nag-E6. Dito pa lang nagparamdam si Wesley na gusto niyang ibahin. Pero ito po ang madalas dyan. Yung ginagaya lang talaga, castling, tapos kakastling lang din. Tapos uuna ng break nga lang ang puti. Pero dito, nag-iba kagad eh. E6. Ang ibig sabihin, yung knight sa G8 sa E7 po i-develop. Nag-D4. Yan ang matinding preparasyon na pinaghandaan dito ni Abdu. Sacrifice pawn kagad. Pwede pala to. Natuto ko dito mga kamatsas, pwede palang isacrifice yan. Ang ginawa ni Wesley, tinanggap. Siyempre kung hindi tatanggapin yan, magdi-D5 yan. Makakapagpaipit yan sa sentro ng black. Makakaramp yan. Kaya kailangan obligado ng capturing yan. Knight B5. Bukod sa gustong bawiin yung pawn D4, mayroong malaking istorbong paparating, yung Knight D6 check. Nako, hindi makakapag-castling pag nagalawang king. Ito ang ginawang treatment ni Wesley. Nag-D5, capture, obligadong capturein ng pawn. Hindi pwedeng queen, may knight C7 eh. Knight F takes D4. O diba, ang ganda oh. Gagawin ko nga sa puti ito. Nagaganyan din ako sa puti eh, pero ang ganda. Tapos nagkaroon ng isolated po ng black sa D5. Ganda ng preparasyon oh. Knight GE7, castling, Bishop E3 develop, Knight F5. Ayan. Si Wesley talagang magaling sa mga trade yan. Yung mga palit-palit ng pyesa. Obligado ka sa kanya pagka ganyan. Capture. Okay. Bagamat nakahang po ang pawn sa D5, meron din namang bawi sa pawn B2. Kaya ang ginawa ni Abdu, nag-queen dito muna, inangatan para depensahan. At nag-D4 naman kasi nakahang din naman. Kailangang iligtas yung pawn. Bishop F4 umiwas. Nag-D3. Ang nasa isip dito ni Wesley, gusto niya pong i-trade yung isolated niya at mabuksan pa ang diagonal. At sa usapan pong novelty mga kamatsas, pasensya na po, nalagpasan ko, queen D2 ang novelty. Ang old lines dito sa mga nagtatanong, knight D4, bishop C5, queen takes D5, ayan. Ito bago to, wala pa sa libro. Okay po, balik lang tayo ng mabilis. Pero ang gusto dito ni Abdu ay E4. Ayaw niyang i-trade. Gusto niya i-maintain talaga ang pagka-isolated pawn. Bishop G4 para wala munang rook FD1 at nag-knight C3. Okay, binalik na. Gustong ilipat sa mas malakas na square sa gitna. Knight D4 inunahan ni Wesley ng pangliligalig. Ayan, no? At napa F3 na talaga. Obligado. Kasi po mga kamatsas, kung dito mapapansin nyo, nakahang yung pawn sa D3. Pero pag kinapture yan, isang malaking trap yan. Either sa F3, pumunta, or sa E2, check, queenless. Queenless. Okay? Kaya hindi basta-basta pwedeng kainin yon. Ang ginawa, nag-F3 muna. Bishop E6, saka kinapture ang pawn sa D3. Okay? One pawn down si Wesley. Rook C8, Rook F2 para early control sa second rank. Nag-B5. Okay, another sacrifice ni Wesley. Pag kinapture ba? May Bishop C4, hindi pwede. E5, tinakpan na yung strong fianchetto. Bishop C4, yun, na bad move si Wesley. Dapat daw po ang tira ay G5. Paalisin ang bishop,
Tapos ang continuation, kakapturin, tapos queen takes knight, and queen takes e5. Yan ang nire-recommenda. Lamang ang black ko. Bishop pair pa, mga kamatsas. Ang ganda nga. Pero balik tayo, di nakita ni Wesley yung g5. Ang ginawa ay bishop c4 at nag-queen e3, queen b6. Ayun. Okay? Pressure, rook d1, patong isang tore, rook d2. Okay, talagang ingat na ingat dito si Abdu sa kanyang second rank ko. At lamang pa rin siya isang pawn eh. Knight e6, okay, hamon queen to queen. Tinanggap ni Abdu, yun nga lang bahagya pong double pawn pa rin yan eh. Bishop f1, palit-palit. Knight takes f4, takes. Okay, sinadya yan ni Abdu dahil alam niya na yung bishop naman ay may exchange din. Pero iniwasan ni Wesley. Kasi kung i-exchange niya, dihado dito ang black. Dihado, pangit ang pawn structure. So, nag-king g2. Bakit? Bakit hindi pwedeng capturing ito? Ano meron? Bishop takes b5, magbi-bishop h6. Ayun. Basa ko na mga kamatsas. Ang ibig sabihin ng king g2 ni Abdu, atakihin man yung kanyang pawn sa f4, lalapitan niya ng king para depensahan. Yun ang kanyang solution dito. Nag-b4. Siyempre, nakahang. Kailangan iiwas. Knight e4. Bishop takes a2. Ayun, nakapinga si Wesley. King g3. Ayun, para mas-secure na talagang matibay ang pawn f4. Pag matibay ang pawn sa f4, matibay din ang pawn sa e5. Bishop e6. h4. Ayan. And nag-bishop h6 na. Pressure. Bishop b5. King g7. At nag-bishop c6. King h8. Abang-abang na lang din. Knight f6. Bishop g7, Knight d7, ayun, buti na laang at na bad move. Good for Wesley, no? Kasi kung ang ginawa po ay Knight e4, bumalik lang, tingin ko malakas sa square ng Knight dito pero timing lang eh. Ganda ng evaluation bar, winning ang puti. Ipit kasi ang bishop ni Wesley eh. Balik tayo. Nag-Knight d7, kinapture lang, capture, opposite colored bishop nga lang. Bishop b5, rook a5, bishop c4, rook c5, bishop b3, tago. And nag-rook c7 para walang rook d7. At nag-rook d6, threat ang pawn. f6, break na kagad. Ayun, sinuportahan lang. Rook e7 at nag-e6, f5. Ayan, okay. Bagamat malakas na pass pawn talaga yan, pero ang importante, buhay na uli ang dark square bishop. Rook takes b6, ayun. Another bad decision by Abdusattorov. Dapat daw po h5. Yan ang mga binibiling tira talaga na sabay king h4. Oo nga. Balik tayo. Rook takes. Rook d8 na agaw ang d-file. Rook takes b4. Nanginain si Abdu. Parehong bad move ang ginawa. Dapat daw ang tira. h5 pa rin. Grabe, kahapon pa pala yung h5 na yan. Pero nag-rook takes b4. Bishop f8, rook b6, king g7, h5. Ayun na, ihabol din. Rook a7, rook h2, at nag-bishop e7. Yun nga lang po, lagi kong sinasabi yan, pag ang outcome ng endgame, opposite colored bishop. Kahit lamang ka pang 2 pawns or even 3 pawns na, hindi pa rin po sigurado na mananalo ka. Opposite colored bishop yan eh. Ayan Ayun, rook d4, okay, pressure dito. Okay, kala ko nakahang yun. Nandyan nga pala tore. So, rook d4, rook e2, king f6. Ayan halos fortress eh. Paano papasukin ng puti yan? Yan ang tanong. Yun, na-exchange na. Bishop c4, g5. Ayun, nakabawi si Wesley. Nakabawi. So, hindi makapush. May tore. Ayun. Okay, ayun. Tinamaan pa ng tusok. e7. Yun na lang ang naging decision, okay, takes, b5, ayun. Pinakain na lang. Nag-exhibition pa. Pinakain pa ni Wesley, Okay. So, yan po ang pangyayari. Tabla ang last game ni Wesley. Talagang wala na po. Yun na talaga mapipiga eh. Kayo may inis kay Wesley. Ganun talaga, mahirap ang field dito eh. Ngayon, lipat tayo sa championship. Dahil dyan kasi mga kamatsas, 3 yung nag-tie sa after last round, after 9th round. Sila Pragdananda, MVL at Ferusha.
Yung tatlo na yon para ma-determine ang magcha-champion, pinag-round robin. At ito po, kaisa-isang laban na nagkapisakan, puro tabla kasi, between Pragnananda and MVL. Analyze natin. White dito si Prag, black si MVL, at parehong tumalo ito kay Wesley. Yun ang nagharap sa championship. Nag-knight F3, C5 si MVL, at nag-C4. So ito po palang tiebreak na ito ay blitz na lamang, no? 5 minutes plus 2 seconds increment. Knight F6, Knight C3, Knight C6, or 3 seconds increment. So basta may increment mga kamatyas. Nag-D4, takes, and nag-E6. Ang laban nila ay English symmetrical na naman. Uso yung English ngayon G3, Queen B6. Wala bang Tagalog mga kamatyas? No? Queen B6. Ginulo kagad ni MBL. Okay? Knight B5, pero mukhang handang-handa itong si Prag Lulundag sa D6 at nag-Knight E5. Hindi na makakalundag, kontrolado na, at mayroon pang threat sa pawn C4. At nag-Bishop G2. Aba, sinacrifice yung pawn sa C4. Nag-A6 lang. Ayan. Pero alamin muna natin mga kamatyas, ano ba ang nasa likod? Ano laman ng Knight takes C4 na yan? Ano gagawin ng puti? Magku-Queen A4. Ite-threat yan. Okay? Hindi madepensahan kasi bubukas yon o magda-Knight C7 check. Paki-imagine nyo po, makukuha yung tore. So, ibig sabihin, kung naka-threat ito, iiwas natin. Ibalik natin sa pinanggalingan tapos gaganon. Halimbawa, may Bishop F4. Matetempuhan pala, di pwede. Pag umalis kasi, may Knight C7 check na. Okay. Kung dito naman pupunta sa D6, magbi-Bishop E3 naman. At kapag nag-Queen D8 balik, magbi-Bishop F4. Grabe pala kalayo ng preparasyon na yon. Takes. So, ayun pa rin ang threat Nep yan. May mga ganun pala. Simple pero trap. Trap pala yung pawn C4 na yon. Nag-A6 muna si MBL. At nag-Knight A4. Grabe. Tricky ang mga diskarte ni Prag ngayon Knight A4. Atake sa Reyna. Nag-Queen D8. Ayun, hindi rin napigilan ni MBL yung lundag. Andyan pa rin. Takes. O hindi makapag-castling, bawal. Knight takes C4, ayun na. Queen C5. D5, okay. O dito, nakapingas ng isang pawn si MBL, 1 pawn up. Pero bookline pa rin ito, linyado pa rin. B3, Bishop D7, okay. Pagka kumapture, may bawi doon. Kinapture, nakipagsabayan, takes, and the Queen A3. Tinempohan ng atake ang Bishop and nag-Bishop C6. Ayan ang novelty. Bago, wala sa aklat. B5 ang huling naitala at may tumira ng Queen D7 para suportahan. Okay? Bishop C6. Pero para sa akin, solid naman yan. And logical. Castling. Queen E7, hinamon ng Queen to Queen. Queen C3. Ayun. Siyempre, 1 pawn down dito, kailangan iwas ka sa mga exchange. Lugi ka na. And ang maganda dito, bishop pair kasi si Prag. Kaya, dalawang espada, matulis yan. Nag-D4, nag-decide dito na ibalik na yung isang pawn. Okay. Kasi hindi rin basta-basta makakasling mga kamatyas. May bishop A3, matutusok ang Reyna. Tusok So, ginawa, nag-D4, takes muna, queen takes D4, and nag-castling. So, ganyan na lang ang ginawa ni MVL to avoid complications. So, equal number of pawns. Nag-bishop G5 pin, C5, kinapture, takes, queen G4 check. So, dito medyo umislight advantage si Prag kasi kahit papaano damage pa rin ang pawn structure. Rook B1 agaw sa B file, Rook D8. Rook B2, ayan, para walang Rook D2 and magbabati rin na yan, mga ganong pasok-pasok. Sinalubong kagad ni MBL para mabawasan. Rook D1 check, sacrifice. Okay, kinuha yung Rook sa B2. Takes, and nag-H4. Pakain ito. Nag-F5 muna. Teka muna, malalim. Mapain ito ngayon si Prag, mahilig sa trap. Pag kinapture ito, magku-Queen F4. Laman, susundot ng check doon. Malalim, ang grabe itong si Prag, Pansin niyo yung lalim ng mga bitaw niya, mga pakain pero mapapaisip ka, bakit? Laman? Queen F4, paano kung harangan?
Magku-queen G4. Grabe mga paislog-islog na mga ganun. May pasok na yung Tory doon. Ang lalim. Naku, mahirap maabot. Oh, sa akin yan, naiirita na ako dyan. Baka mamaya, ito lang itira ko or A3. Oh. 'Di ba? Oh, pero ang ginawa, ayan, nag F5. Sorry pala, kung ako pala ang ano dito, kung ako pala ang black baka capturing ko. No? F5, Queen F4, King G7. Talagang ganun ba talaga kahiwaga yun? Dito kasi may check na tapos Rook D8. Ayun, pag-angat. Makakagulo-gulo na, no? King G7, E4. Ayan, basag na. Takes. Queen G4 check, King H8, capture. So may check na threat doon. Queen F6. Okay, para talagang manatiling walang mga ganun-ganon. Queen E3, tineret muna. Okay, kasi depensa na rin. Nakatret yung pawn sa F2. Takes. Takes din. And the King G7. May sundot ng matchas doon eh. Queen E3. Rook C2. Rook D4, depensa. So may check pa. H5, kailangang proteksyonan. King G2. Islog-islugan time. A5. Ayan. Parang okay naman. Ba't kaya binad mo ba? Dapat to po ay, Rook E2. Para talagang maobliga. Oo nga, no, pag kinapture, takes. O, yun. Pero ang tira ng puti, ito po, para makadamage. Check, capture, and then capture dito. Wala bang mga sacrifice doon? Sabay, sacrifice, capture, 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 push dito, push dito, push dito, aabutan. Okay, di pwede. Masyadong malapit, aabutan ng pawn. Yun. So, Rook E2 ang good move ni MBL, pero ang ginawa niya nag A5. Ayun mga kamatcha, sige po. Simpleng pitik lang ito. Pero nung naitira yun ni Prague, wala, natagilid na si MBL. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatchas. Boom, Rook F4. Queen C3, ayun pa ang isa. Nag-blunderacious pambigla mga kamatsas. At huling bitaw. Boom, Queen A7. Papaano susuportahan ang Pawn F7? Hindi na mababalikan, samantalang walang check ang white, safe na safe. Resign si MBL. Congratulations to Pragnananda. Nanalo siya ng 100,000 US dollars. Mahigit 5 milyong piso sa atin yon mga kamatsas. Grabe, no? Laking pera talaga. Sa higher level ang mga papremyuhan. Ang laki ng mga sponsors nila. Dapat pala Queen E7 lang mga kamatsas. Okay, maraming salamat po. Sana natuto kayo mga kamatsas sa ating inaral. At abang lang kayo sa mga susunod nating updates. And malapit na po. Bukas na po ang ating live training. Dito rin mismo sa YouTube mga kamatsas. Kaya mag-avail na po kayo ng ating membership join button. Yung tinatawag nating kamatsas super supporters. I-click nyo na po ang join button dito para makapag-register na kayo mga kamatsas. Very affordable. 4 live training sessions. 2 hours po. 10 a.m. to 12 noon. Magpapasimula every Sunday na yan. So, don't miss out mga kamatsas. Ayan. May opening study, may end games, may middle games. Nako, kumpleto Ricardos mga kamatsas. Ako po ang magtuturo doon. So, mag-register na kayo. At ito po ay special offer ni YouTube para sa mga katulad naming content creators. Para matulungan din ang mga subscribers, followers na matuto. Especially sa educational channel natin ng chess. So, supportan nyo na rin po sa ating YouTube channel, mga kamatsas. So, ano pang iniintay nyo po, mga kamatsas? Mag-inquire na po kayo. Click nyo ang join button. Mababasa nyo naman ang kumpletong detalye bago kayo mag-register. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.